Hi, my name is Romer Tiangco and this is my youth camp story. Before ako sumali ng youth camp noon, isa akong kabataan na walang purpose yung buhay. Isang kabataan din na tumigil mangarap dahil sa mga nararanasan sa buhay. At isang kabataan na sobrang baba ng self-esteem, sobrang baba ng confidence dahil sa mga naranasang rejection at pambubuli. Actually, nag-ugat lahat yun nung high school. May isang subject kami na hindi ako nag-talent showcase. Dahil doon, sobrang napahiya ako. And at the same time, naging cause siya para mawala ako sa honor list. Talagang bumaba yung self-confidence ko. Kinala ko yun hanggang college ako. Imagine, meron akong pagkakataon na mag-college nun. Tapos, pag-graduate na lang ako dun sa 2-year course na kinuha ko. Nung nakita ko lang yung pangalan ko sa bulletin board, dahil that time nagkakaroon kami ng financial crisis. Pinapapunta ako sa registrar kasi kailangan ko nang magbayad. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nag-drop out na ako. Ganun kababa yung self-esteem ko. Ganun ako takot ma-reject at takot humarap sa mga tao. At lahat ng yun dala ko before ako mag-join ng youth camp. Actually, na-sponsoran lang ako noon, kaya ako naka-join ng youth camp. Yung year na yon is 2010. Yung team ng youth camp noon is about purpose, which is yung Christ Young Life 4. Hindi ko alam na yung pagsali ko ng youth camp na yun pala yung magiging turning point ng buhay. Dahil sobra kong naranasan ng pag-ibig ng Panginoon doon, sobra kong na-encounter ang Panginoon, doon na rin ako nag-decide na tanggapin si Lord as my Lord and personal Savior. And dahil sa sobrang pagmamahal na nararanasan ko noon, nag-decide na rin ako na mag-undergo ng water baptism. At dahil nalaman ko na meron palang magandang layunin ng Diyos sa buhay ko. So yung kabataan na ayaw ng mangarap noon, natutulit mangarap. This time kasama ang Lord. Though hindi naging madali, pero after 5 to 6 years, nagkaroon ulit ako ng pagkakataon na makapag-aral. And sa biyaya ng Lord, nakapagtapos ako dun sa same school na kung saan ako nag-drop out. Isa pa sa mga hindi ko na makakalimutan nung youth camp kami, yung praise ni Myles Munroe noon. Sabi niya doon, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Talagang ninamnam ko yun sa buhay ko. Sa biyaya ng Lord, no? Nakita ko yung purpose ng Lord sa buhay ko. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, yung dating kabataan na hirap makipag-interact sa tao dahil mababa ang self-confidence. Ngayon, isa sa mga ginagamit ng Lord, sa biyaya ng Lord, na mag-lead ng Calvary Umpukan sa mga young pro. At isa pa sa namamangha ko na ginawa ng Panginoon sa buhay ko, yung kabataan dati na sobrang mahihiyain, na hindi nakapag-talent show at bumagsak at nawala sa honor list. Ngayon, ironic man, pero ginagamit ng Panginoon sa music team. Praise the Lord for almost decade na ngayon. Hindi ko man din maisip talaga, pero yung dating worst experience ng buhay ko ngayon, dito ako ginagamit ng Panginoon. Maraming pwedeng mangyari at magbago kapag in-encounter ka ng Panginoon. Kaya sa mga kabataan na attend ng youth camp, ngayon pa lang pag-pray mo na, i-desire mo at mag-expect ka ng encounter sa Panginoon. For that encounter will forever change your life. All glory to God. Shalom.